So makinig tayo. Abogado, Attorney Domingo Egon Cayosa, Constitutional Law Expert. Hindi man tayo mga marunong sa batas, pero kapag nakakapanood tayo ng ganito, nakakapul tayo ng mga punto dyan. Kaya dito wala tayong political color, kaya wala kayong dapat ikagalit. Gusto lang nating matuto sa mga batas na pinag-uusapan sa nangyayaring impeachment ni VP Sara. Kaya makinig kayo, kaibigan. Makikinig din ako. Igway! Salud! Balikan po natin si Attorney Domingo Egon Cayosa. Nandito po sa studio natin, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga ulit, Attorney Egon. Good morning. Good morning po. Anong thoughts mo sa kahapon? Ano po sa exchanges sa debate kung dapat bang ilabas Sa publiko. ang tax at saka anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte? Well, maganda naman at narinig ng taong bayan yung summary nila, yung oral arguments nila. But ilinaw natin na bago yan, yung oral arguments, meron na silang sinubmit ng mga pleadings at mahaba-haba naman. So lahat ng detalye nandun na. So dapat yun, pinag-aaralan na ng mga senator judges. So nakita natin dun sa magkabilang panig, si Atty. Powa at saka si Shell Jokno, maayos naman sila. So sana ganun, no, na yung within the time limit, may sobra pa, kalmado, mahinahon at maginoo. Yes. Sana ho ganun ang mga susunod na mga mangyayari at hindi lang sa mga abogado, pati sa mga senator judges din na dapat gawin nila ang kanilang trabaho, aralin nila bago pa ng hearing para sa ganun mapapabilis. So it's a positive development pero napakahalaga ito sapagkat dito natin malalaman kung makikita ba natin yung buong katotohanan o yung titimbangin ngayon ng Senado, ano bang mas mahalaga, yung right to privacy o yung karapatan ng taong bayan o yung pangangailangan na malaman ano bang buong katotohanan. So it's between accountability, transparency, nasa konstitusyon at saka yung personal right ng pangalawa, maganda rin na nausisa at nabigyan sila ng konting pagkakataon na magdebate kasi normal lang ho naman yan sa isang abogado. Pag isusulong mo isang posisyon, ang iko-quote mo lang yung mga batas o mga sinasabi ng Supreme Court pabor sa iyo. Kung minsan hindi mo na linalagay sa buong konteksto. So it's good na nagkaroon ng maikling pagkakataon magkabilang panig na magsalita at sana sa lalong madaling panahon madesisyonan na ng Senado ito. But in as far as you are concerned, ano sa palagay mo ang mas matimbang, yung right to privacy o yung ano isang sabi mo, yung right to privacy versus transparency and public accountability. At saka yung poder ng sinumang hukom na magsubpina ng dokumento o impormasyon o testigo na makakatulong malaman ang katotohanan. Yun ang importante. At saka magiging ano nga ba tamang prono? President o President? President. Diba? President. Oo, kasi President. hindi ginagawa before, tama? No, actually, ginawa na ito. Noong panahon ni Maganda rin yung ginawa ni Congressman Shell Jokno na binaalala niya sa mga senador. Yan. Doon na una na kaso ho ni Chief Justice Corona. Nandyan na ho yung iba sa inyo dyan. Ito yung ginawa ninyo. So ngayon, very challenging yan. Of course, yung iba sabi, nagbago isip namin. O kaya, iba ito. But it is for them to explain That's right. bakit iba ngayon. Yeah. Kasi nga, pag ikaw ay hukom, ang isang tanda ng integrity o kaya yung pagkapatas, regardless kung sino nasasakdal, under the same circumstances, with the same set of laws, pareho dapat ang decision mo. So ngayon, kung sabihin mo, nagbago isip ko, iba ito, you'll have to explain. Yeah, but why? So, maganda rin yung ginawa niya. Kung sakasakaling yung iba mag-iibang ang kanilang posisyon, it is for them now to explain. But yun, maganda rin linabas yun at yung mga detalye pa. Mas marami pang detalye dun sa nakasulat. So ang panawagan natin dito, aralin na ng mabuti ng mga senador yung nakasulat na memorandum nila. No, but I am more interested in your opinion as an expert and perhaps you can explain to the public. Kasi pag sinamap mo nga raw, ang issue lang is between privacy and accountability.
O anong position mo and why? Una, dun sa unahin muna natin yung batas. So, in general, sinasabing confidential daw yan. Pero kung basahin mo yung ibang provision ng mga batas na yan, alalahanin ho natin yung income tax return, yung AMLAC report, yan ho ay hindi private property. Government records yan. So, sa mga ibang kaso, hindi impeachment, kung merong mga kaso na kinakailangan yan, material and relevant, para madesisyonan ang mga kaso to, yung korte madali lang niyang isumpina yan. Oo. Malinaw yan na poder ng judiciary. Pag relevant and material, then pwede. At yan is parang general exception yan na pwede mong kunin yan sa ayaw at gusto nung pan kasi relevant nga. Importante yan katotohanan. So, that's one. So, yung batas, merong mga exception at napapaloob ito sa exception sa batas. Pangalawa, in the broad sense, tinitimbang dapat, ano bang mas matimbang, yung private right to privacy, halimbawa, o yung provision ng isang batas na meron namang exception, o yung pangkalahatang interest ng mamamayan at ng katotohanan at ng justisya, na ito material and relevant sa kasong ito. Ano ba ang mas matimbang? O ano mas matimbang para sa inyo? Sa tingin ko mas matimbang yung pangangailangan at karapatan ng taong bayan at lahat ng partido na mailahad ng katotohanan, mailagay sa tamang konteksto. Na, plus yung poder ng impeachment court, malinaw po kasi doon na yung impeachment court at karamihan ng korte, meron namang silang poder na ipatawag yung mga ganyan, mga dokumento o kahit nga testigo isusubpina. So, sa tingin ko, sana mabilisan nilang timbangin na ito. Kasi nga, at the end of the day, yung meron ng pagkakataon kung sino mang mabulatlat ang records niya na mag-explain. Hindi naman ibig sabihin na pag Guilty agad. Guilty ka na kante. Yeah. Depende sa makikita. Plus, sa totoo lang, kung wala namang nakakasama dun sa nasasakdal, siya na sa una magsabi, buksan na natin lahat yan. Wala akong tinatago. Kung hindi siya guilty, ibig mong sabihin. Hindi naman sa hindi guilty. But, kung Wala sa itinatago. kung maginoo ka, di ba? Kung matapang ka, at walang problema dyan. Which should be the case. Yeah. If you're a public official, you should share some of your privacies. Kasi Tama. kasama yan ho sa posisyon ng nasa gobyerno. Ayaw mong bulat-latin mga yan, Correct. huwag kang pumasok sa gobyerno. So, under all these general principles, transparency, nasa konstitusyon natin yan, Pero, accountability. So, sino na dapat mauna? That's a good point. Ang sinasabi mo, once pumasok ka sa politika, Dapat handa you ka. you part that right. Hindi mo pwedeng absolute na may karapatan din ako sa privacy. Part of that right parang na-diminish kasi you are now a public servant. Correct. As a matter of fact, kahit nga hindi ikaw, kahit nga private citizen ka, the need to know the truth in the interest of justice, pwedeng isumpina mga yan mas lalo pag public official ka. Huwag mo na sanang hintayin na isumpina pa. Sige, tignan nyo lahat. Wala naman akong Pero hindi kaya erong Tiwala. wala ng public system na hindi naman po kayang ng batas ng ating sistema. connection yan, pare-pareho naman sa lahat. So, ang mas dahil ikaw mataas na opisyal ng gobyerno, meron kang mas matimbang karapatan. Yun, may protect pa rin naman sila. Philosophical about the truth will set us free. So, kung nandun yan, bakit ayaw mong tignan? Of course, siyempre, kung ikaw yung abogado, ipag-iinan mo yan. But as we already explained, yung right to privacy, any of our individual rights, sa totoo, can be limited pag lang be good in the interest of justice. Sa tingin ko, yung pangkalahatang interest ng hustisya, katotohanan, yung accountability and transparency ng Constitution, higit na mas matimbang yon kesa sa karapatan ninyo, sino vice president or isang mamamayan, mas matimbang yon. Sa totoo lang, sa aking paningin, mas mataas ang posisyon mo. Diba? Mas mataas ang responsibilidad mo. Dapat mas maging transparent ka. At saka yung mission ng opposite sa
yun na sinabi ni is, pag palagi ni-invoke yung right to privacy, Oo. kung may intensyon kang magnakaw, ayun na lang palagi invoke ko ngayon. Oo. Oo, kasi protected pala. Kung halimbawa mag-decide yung impeachment court, hindi tama yung Oo posisyon nga. ng Vice President na may talagang mangingipang right to privacy. Kung ako magnakaw sa gobyerno, Oo. matututuloy ko, hindi pala ako mapipuwersa kasi ang pagalunin pala ng Oo. korte right to privacy. Ang implication yung sinasabi ko, Attorney Egon. Tama yan. At hindi lang yun, Alvin. Ang papasok sa utak, hindi lang ng Vice President, at lahat ng mga nasa gobyerno, nasa yung may masamang halimbawa, okay pa lang gawin dito, mangkatiwalian. Kasi masishield ako eh. Oo. So, yan ang But the sinasabi ko. intention of the law, any law, Oo. hindi lang ang constitution, kung ano mang batas, is really for public good. Hindi anathema dun sa concept ng batas, yung bang gagamitin mo ang batas to shield yourself from accountability. Yes. So, differently said, hindi mo pwedeng gamitin yung right to privacy to shield you from potential criminal liability dahil mayroong duda na mayroon kang ginawa eh. So, hindi mo pwedeng gawin pa ng galang na hindi mo ko pwedeng bulat-platin. Oo. So, May right to privacy ako. thin line. Doon tayo treading on thin line, very thin line. Kasi yung right to privacy or pang-shield mo yan sa gagawin mong mga kabalastugan. Ayun na nga yun. Doon May right to privacy ka, pero may responsibility ka rin to the public kasi public official ka to be accountable for the things that you've done. Right? Pataas nga yung position mo, mas mataas ang responsibilidad. Di ba, Attorney? Well, hindi lang yun. Hindi masyadong thin line eh. Kasi nga, marami ng instances that lower ranking officials nakasuhan ng similar na ito. Talagang binulat-lat. Yeah. So bakit iba ngayon? Dahil impeachment o dahil may political support? Hindi natin malaman. So mas basic din sa batas. Kung ano yung batas sa isang ordinaryong mamamayan o mas mababang ranko na opisyal, ganun din dapat sa lahat, sino ka man, whether presidente, vice president, senador, pareho. That's the equality of the application of the law. Okay. So yun, another prinsipyo din yun na kung iibahin nila dito, taas kilay ang marami. Bakit yung iba? Okay naman pala. Pero dahil ito high profile, hindi pwede. So yun, lalabas lahat yan dun sa mga citations. I suppose both sides would have laid that out clearly for the senators at sabi tayo rin, taong bayan din. Minsan, nakikinig, pinupulsuhan din tayo ng mga senador. Yeah. Kasi nga, quasi-political. So, tayo ding taong bayan, kumbaga nasasakdal din tayo dito. Kumbaga may stake tayo, kasali tayo. Kasi kung ang sasabihin natin, dapat nakatago lahat. Yung ba ang ating gusto? Maintindihan ko kung private citizen ka, pero di ba pag public official ka, mas malaki ang responsibilidad mo. Mas transparent ka dapat. Kasi nakasulat yan sa ang dami ng batas tungkol sa public office, ang dami ng jurisprudence. Bakit hanggang ngayon every time nangyayari, pinagdidebatihan pala. Sa ibang bansa nga wala nang debate. Malinaw na. Sa atin lang Attorney, nagkakaroon ng ganito. that is the legal. We have 5 minutes left sa legal. What about sa political front? Anong mangyayari kaya sa Lunes? Ang basa mo ba ay majority of them? Kasi majority lang kailangan to approve na buksan o isampina yung mga dokumentong yan. Anong basa mo? Mukhang aprubahan naman ng impeachment court, ano? Well, if they go by the law, if they go by the circumstances of the case, sa tingin ko, papayagan yan. Hindi naman yan, that's not the end. Meron namang pagkakataon ang nasasakdal na to produce other evidence or explain kung ano mang nilalaman yan. Ay, pero dito, kasi parang akala ko nga ang pinakasimple at pinakamaarok ng madlang people, yung threat. Kasi madaling maintindihan, madali siyang intindihan. Threat is a threat, di ba? Pero it appears na itong, anong kaso niyo dito, yung Confidential fund. Yung fund. hindi tamang pag-account at paggamit ng confidential fund. At ang panglaki ng pera niya, vis-a-vis sa kanyang income
as a public official. Di ba? Ikukumpara yun. Correct. O, di lalabas ngayon nun, kung sakali mang mapapatunayan, yung pera mo ay hindi commensurate sa kita mo. Parang ganun ang implication nun, hindi ho ba? Ano po? Ito pala, mas mabigat din yung akusasyon na ito sa kanya as an impeachable offense. Tama. At that's even more substantive than the threat. Yung Yes. threat, parang maganda lang kasi alam na natin. Kasi alam natin tsaka Dapat relate hindi- tayo Dapat hindi na tayo doon tumagal. Kasi nga, alam na natin lahat. So, ang tanong na lang dapat itong ginawa niya na pagbabanta at iba pa, ito ba ay labag sa batas o hindi tama? Oo. Pangalawa, does it arise to impeachable offense like betrayal of the public trust, other high crimes, or culpable violation of the Constitution? And then, ito ba nararapat tanggalin siya dahil dito? So, yun lang dapat So, Oo. hindi na dapat pinag-aawayan kung ginawa ba o hindi. Oo. Mas matimbang sa tingin ko itong mga ibang alegasyon. Kasi nga, bumabalik tayo dun sa malaking issue ng kakurakutan sa ating lipunan. Yeah. Diba? Regardless of who you are. So, baka lang, mas galit ang taong bayan dito kasi pera na ito So, mas mabigat pala to. At saka, kung dyan din, wala na yung intention, pentahan na lang Like, for example, unexplained wealth, hindi mo linagay sa SALN. Oo. So, makikita mo doon magkano bang kinita. So, these are figures, documents. Hindi na intention, hindi na mga drama-drama. Figures, may mga resibo, may mga testimonya. So, at ang pinakamainit ngayon sa ating bansa, even before corruption So, ang titimbangin ngayon tanggap ba ng taong bayan yung ganitong kalakalan? O nagsawa na ba tayo? O are we very sensitive now? O tinatanggap pa rin natin to? Anyway, lahat tayo magnanakaw, yung mga hukom, mga Diyos ko. sinasabi bakit siya lang? Sana all. Mga ganyan. Bakit siya ang unahin? So, tinitimbang ngayon, how tolerant are we dun sa mga ganitong pangyayari? At ito, parang test case ito. At sana kung ang taong bayan at mga hukom stricto dito, aasahan natin, susunod pa yung iba. Yeah. Hindi lang itong Vice President. Correct. Attorney Egon, ano ang position mo? Dapat bang kunin yung kanyang bank records from the time that she was Vice President? Ay, Vice Mayor? O dapat, yung nagsimula lang siya as Vice President, which was in kailan ba siya naging Vice President? 2022. 11? 2022, tama? Kasi 6 years ang ano nila, 2022 to 20. Nung Vice President lang siya, kasi yun lang yung impeachable official. Ang Vice Mayor, hindi naman impeachable yan. Mayor, hindi naman impeachable yan Well, ganito yan. No? Of course, yung strict one, dapat yung ginawa niya nung Vice President lang siya. Kaya lang, itong pagsumon ng records niya, you have to compare it over time para makita mo yung trend. Importante yun. So, it's not to prove yung kasalanan niya nung Vice Mayor sa Mayor, pero you need that trend para ipakita, ganito lang dapat pataas yan. So, that's very important. So, sa tingin ko, relevant pa rin sana yun. Yan. Anyway. So, rewind tayo. Rewind. Ganun talaga, partner. Pero magkakalaman tayo sa... Kaya Monday is a crucial day. May debate pa naman ng mga senator judges, di ba? O desisyon na kagad ang ilalabas first thing. Well, gusto pa daw nila magdebate. Alam ko magdedebate. Pero it will all, politically, magbo-boil down ulit yan sa numbers. Kung may numbers ka ba? Kasi majority yan, hindi ho ba? Yes, maari nga kahapon may numbers na sila pero para siguro alam mo in a way maginoo din sila. Sige, para hindi natin i-rush ito, pag-isipan natin, pagdasalan natin and then magdebate tayo. Paano naman makita ng taong bayan kung saan sila nanggagaling? Ayan, very good. Attorney Egon, is always nice. Siguro dalasan natin yung mga ganito na face-to-face. Although from time to time, syempre hindi naman siya available all the time. Pag medyo na libre kayo, at may tatagal pa naman. Ang expectation na baka abutin pa tayo ng Disyembre sa impeachment. Huwag naman sana. Huwag naman. Hindi na sinabi. May sinabi pa nga kahapon sa press ko na baka abutin ng Valentine's Day next year. Diyos mo, Joseph. Oo nga. Dapat hindi ganun kahaba, Attorney Egon. Yun ang disenyo ng Constitution, dapat mabilisan ito at summary lang. Hindi kagaya ng criminal civil case na inaabot ng siyam-siyam. Yun ang kahinaan ng ating judicial system masyadong mabagal. Ito dapat ibahin nila. Importante yung posisyon, importante sa taong bayan, it serves both parties kung mabilis ang desisyon dito. Thank you. Maraming Babalik salamat. siya, Attorney Egon, good luck to you. babalik ka. At saka talagang go. Hinay-hinay lang ha.
we are not all getting any younger. Kaya, ay, paano masipag? Biyahe pa, nilalagari yung Northern Luzon ba? Tugigaraw. Tugigaraw. To Quezon To City. Quezon City. Oh my goodness. Pero sabihan Mag-ingat. nyo lang ako, i-advise nyo lang kung pupunta kayo dito. Oo. Para magpupunta ako kay Vicky Bello. Thank you, attorney. Take care. Thank you. Maraming salamat. Si Maraming Attorney salamat. Domingo Igon Cayosa po, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. So, natuto tayo. Ang natutunan ko rito, ewan ko kung sa inyo, kayong nanood at nakinig dito sa video ito, ang natutunan ko rito, kung ayaw mo makalkal ang iyong pribadong buhay, huwag kang sasali sa politika. Huwag kang papas sa gobyerno. Yun lang. Kasi sasali ka sa gobyerno, politika, pagkatapos pag nakalkal ang buhay mo, wala kayong karapatang kalkalin ang buhay ko. Unang-una, public servant ka pag nasa gobyerno ka. Ang nagpapasweldo sa'yo, isa ako sa nagpapasweldo. Private citizen ako, taxpayer ako. Since 20 years old ako, pumasok na ako sa private. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Kaya nga, bayad ng bis. Kaya ting Marso o Abril, yung filing ng ITR, kami mga magkakasama sa trabaho, isa nagtatanungan kami pag nagpakita kami ng record. Ang tanong, saan ba napunta yan? Ang lagi sagot, pabiro, di sa inidoro. Isipin mo. Pagkatapos, gusto mo malaman yung katotohanan sa mga binoto natin. Binoto ninyo. Binoto ng lahat. Nang masangkot na sa kaanumalyahan, yung right to privacy, sasabihin mo, tama si Cayaso, itong tagapagsalita na interview. Hindi mo dapat gawin ng ganyang bagay. Kasi nga, kaya nga public servant. Anong public servant sa Tagalog? Alipin ka ng publiko. Kaya karapatan ng publiko, especially kami mga nagbabayad ng buwis sa gobyerno, kung minsan ninanakaw pa yung mga binabayad namin buwis, wala naman kami magawa, wala kami mareklamo, kasi pag dating na sweldo, ala na, lahat ng kaltas nandun na, yung neto na lang ang matatanggap mo, wala kang reklamo. Kagaya sa amin, buwan-buwan, nagbabayad na ako ng kung magkano yung naging sweldo ko sa loob ng isang buwan, magkano yung naging komisyon ko. Pati yung 30th month pay nga biglang kinaltasan, nagre-reklamo kami. Na dati wala, pero nung nangyari, biglang kinakaltasan. Ala kami magawa. Kasi katungkulan naman namin yun. Kasi yun ay nakasalig sa batas. Na Roma 13:1 hanggang 5. Tayong mga tao, pasok tayo sa gobyerno, magbayad tayo ng bis sa nararapat. Maging ang Panginoong Yesus, nagbayad din ng bis. Tinanong siya, dapat bang magbayad? Sabi niya, oo. Kaya nagbabayad tayo ng bis, kaibigan. Pagkatas, nanakawin lang. Tapos, pagtatanungin mo lang, tatanungin mo na sila, ay, wag niyo akong tatanungin, right to privacy ito. Ganun ba? Kaya natutunan ko rito, kung ayaw mo makalkal ang pribadong buhay mo, huwag ka sumama sa gobyerno. Huwag ka maghanap buhay sa gobyerno. Unang-una, kami yung nagpapasweldo sa iyo eh. Yan ang nangyari sa akin nung araw sa DSWD. Nang 60 anyos na ako, siyempre, karapatan kong makinabang sa ano man binibigay ng gobyerno sa mga senior citizen. Aba, sukat akalay mo ba, sabi sa akin ng DSWD. Alam niyo po ba anong ginawa niya? Kaya binakbakan ko sila.
Sabi ko, nagtatrabaho ko sa DSWD, ay siya ng gobyerno yan. Karapatan ko naman, pagsilbihan ninyo ako ngayon. Kasi senior citizen na ako. Kayo, sabi nyo, ganito, ganito. Marami silang palusot. Doon na ako nahinis. Sabi ko, at the age of 20, nagbayad na ako ng bis sa gobyerno. Dahil katungkulan kong magbayad para mapaunlad ang gobyerno. Ngayon, katungkulan yung ibigay sa akin na nararapat. Di ba pag senior ka ng 60, karapatan mo na tumanggap ng lahat ng benepisyo ng isang senior citizen. O, maging sa local man o sa national. Yan ang maraming sinasabi nga sa balita eh. Kaya mayaman, kaya mahirap pagka tumutong sa 60. Kaya sabi ko nga eh, kung alam ko lang na ganito ang lalasapin ko sa inyong mga kamay, sinabi ko sa kanila, dapat pala hindi na lang ako nagbayad ng bis. Total, kahit hindi ako makinabang sa senior citizen na sinasabi ng batas, okay lang kung hindi naman ako nagbayad ng bis. Kasyo, at the age of 20, nagtrabaho na po ako sa private sector, nagbayad na ako ng bis at tala naman ako marereklamo. Pagdating ng sweldo, nandun na po yung payroll, kaltas na. At isa po yung biyahiyar ang kaltas. Pagkatapos, ang dami nilang rason. Kaya sama ng mga loob ng mga senior ngayon, na kapwa ko senior, sa sama ng loob, nagkandamatay na, kahit singkunduling, wala sila nakuha. At salamat. Siguro, napag-isip-isip nila nang pinaliwanagan ko sila. So ako, nakapag-enjoy po ako. At hanggang ngayon, magbuhat ng edad ko 60, nag-i-enjoy po ako sa mga benepisyo ng senior. Karapatan ko naman yun eh. Karapatan ko. Hindi ko kailangan ipilit. Kaya nga pinasa yung mga batas pagkatapos ngayon. Ikaw na mismo senior citizen, nakikibakbakan ka pa para makuha mo lang yung karapatan mo. Wag na kayo magpasa ng batas. Mga senador, kongresista, wag na kayo magpasa. Tapos pag na-involve kayo sa right to privacy, kalokohan. Yung mga nagsasabing ganyan, alam nyo, ano yan? Mga anak ni Satanas yan. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, kailangan, the truth will set us free. No one above the law. Sabi ni ex-mayor, ex-senador, Alfredo Lim. Babayo.